Gaano kalayo ang kayang marating ng away sa pamilya pagdating sa mga ari-arian? Yung tipong pinaghirapan mong bahay, bigla na lang mapupunta sa anak mo, pero hindi dahil sa mana, kundi dahil daw sa pilitan at pekeng dokumento. Ito yung pag-uusapan natin ngayon, isang kaso na umabot mismo sa Korte Suprema. Ang source natin, yung mismong desisyon sa GR number 219074, Spouses Teodorico and Dominga Viovicente versus Spouses Danilo and Alice Viovicente. July 28, 2020 ito. Mag-asawa laban sa sarili nilang panganay na anak at manugang tungkol sa isang property sa Laguna. Oo, at titingnan natin dito yung mga argumento ng bawat panig. Ano ba talaga ang nangyari? Tapos, ano yung naging hatol ng mga naunang hukuman ng RTC at CA hanggang sa final na desisyon ng Supreme Court. Mahalaga ito para maintindihan mo kung paano ba pinoprotektahan ng batas yung pagmamay-ari, lalo na kung may issue ng panloloko kahit pa sa loob ng pamilya. Sige, simulan natin sa kwento ng mga bagulang, sina Teodorico at Dominga Viovicente. Sabi nila, June 24, 1993 yon, nasa Tacloban sila. Pinilit daw sila nung anak nilang si Danilo na pirmahan ng isang deed of absolute sale. Nagalit pa nga raw si Danilo, sumigaw, tapos hinagis yung briefcase niya. Parang ganun. Kaya napirmahan daw nila sa takot, pero ito yung punto nila. Wala raw silang natanggap na bayad. Wala. At saka, imposible daw na personal silang humarap sa notaryo sa Makati noong July 14, 1993. Yun kasi yung petsa sa acknowledgement ng deed. Si Teodorico may patunay, nasa Tacloban siya nun, nasa GSIS, nagtatrabaho. Tapos, ang masakit pa, nalaman nila noong 2002 na nailipat na pala yung titulo, nasa pangalan na ni Danilo. Gamit daw ang isa pang deed of sale dated December 14, 1995 naman. Nasabi nila peke daw yung pirma nila doon. At muli, imposible raw na nasa Makati sila nung petsang yun. May certification ulit from GSIS si Teodorico. Mabigat yung aligasyon. Pero syempre, may sariling version din yung kabilang panig, sina Danilo at Alice. Itinanggi nila yung tungkol sa pamimilit. Ang sabi ni Danilo, ang usapan daw nila ng tatay niya noong pang 1983, kukuha ng loan si Teodorico para sa down payment ng bahay sa Laguna. Para daw matuluyan ng mga kapatid niya pag nag-aaral sa Maynila. Pero ang usapan, si Danilo daw ang magbabayad ng monthly amortization. Tapos, pag nabayaran ng buo, ililipat sa kanya yung titulo. So may nauna na daw usapan? Parang ganun daw. At yung June 1993 deed, pinirmahan daw talaga ng magulang niya. Walang pilitan. Ngayon, tungkol dun sa pangalawang deed, yung may petsang December 14, 1995. Ang paliwanag ni Danilo, ginawa lang daw yun ng kapatid niya si Fio para daw mapabilisin pag-process ng transfer at maiwasan ng penalties. Bale, kopya lang daw nung unang deed, maliban sa petsa. Okay, so dalawang deed, magkaibang kwento. Dito na ngayon pasok yung ebidensya. Yung NBI, may findings yung document examiner nila. Sabi, yung pirma daw ni Teodorico dun sa December 1995 deed, mukhang autentiko naman. Pero may napansin sila. May mga binuraraw gamit ang snowflake dun sa petsa at yung original na taon daw na nakasulat sa ilalim ng 1995 ay 1993. Yun. So, parang sinusuportahan nito yung idea na baka isang dokumento lang yun na inalter lang yung petsa. Mukhang ganun nga. Okay. Ngayon, paano nag-decide yung mga korte? Unahin natin yung Regional Trial Court, yung RTC. Ang RTC, pumanig sa magulang. Malinaw sa kanila. Sabi ng RTC, yung June 1993 deed, walang bisa kasi lack of consideration. Walang bayad na nangyari. Simulated lang yung presyo. At yung December 1995 deed, peke daw, based sa NBI testimony at syempre sa pagtanggi ng magulang. Kaya ang desisyon, kanselahin ang bentahan, kanselahin ang titulo ni Danilo, ibalik sa magulang. Okay, panalo ang magulang sa RTC. Pero hindi pa dyan natapos. Umakyat pa sa Court of Appeals, sa CA. At dito, nabaliktad ang sitwasyon. Sabi ng CA, teka muna. Ang ginamit na basehan para mailipat yung titulo ay yung December 1995 deed.
At dahil notaryado ito, meron itong tinatawag na presumption of regularity. Ibig sabihin, pinapalagay ng batas na valid yan hanggat walang malakas na pruweba na hindi. At para sa CA, hindi raw sapat yung ebidensya ng magulang para patunayang peke nga ito. Isa pa, sabi ng CA, nag-prescribe na raw yung kaso kasi 1996 pa na-issue yung titulo, 2003 na nagsampa ng kaso yung magulang. Lampas na daw sa 4 years. Dito na pumapasok ang Korte Suprema. At ang naging hatol nila, binaliktad nila ang CA at kinatigan ng magulang. Unang-una, tungkol sa prescription. Sabi ng Supreme Court, mali ang CA. Hindi raw nag-prescribe ang kaso. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan dito ay isang void contract. Kontratang walang bisa mula simula. Either dahil peke, spurious deed, or dahil walang bayad, lack of consideration. At ayon sa Article 1410 ng Civil Code, ang action para ipawalang bisang isang void contract ay imprescriptible, hindi nalilipasan ng panahon. Napaka-importante niyan. Kahit gaano katagal, pwede pa rin questionin kung void talaga. Tama. Pangalawa, kinumpirma ng Supreme Court. Peke nga yung December 14, 1995 deed. Maraming basehan. Una, yung finding ng NBI tungkol sa inalter na petsa. Malakas yun. Pangalawa, yung mismong pag-amin ni Danilo sa sagot nila sa kaso na hindi magulang niya ang gumawa nun, kundi yung kapatid niyang si Fio. Inamin pala nila? Oo, inamin nila yun. Para daw makaiwas sa penalties. At pangatlo, yung solidong ebidensya ni Teodorico, yung GSIS certification na imposible siyang nasa Makati nung araw na yon para pumirma at magpanotaryo. Malinaw na peke nga. At pangatlong punto ng Korte Suprema. Kahit pa sabihin natin yung June 1993 deed ang pagbabasehan, wala pa ring bisa yun. Kasi napatunayan ng magulang at hindi naman nakontra ni Danilo na wala talagang nangyaring bayaran. Yung 150,000 na presyo, simulated lang, hindi totoo. At sabi sa Article 1471, kapag ang presyo ay simulated, ang bentahan ay void. Walang essential element. So kahit anong anggulo tingnan, mukhang walang valid na bentahan na nangyari. Exactly. Kaya ang isang peking deed of sale, hindi pwedeng maging basihan para maglipat ng pagmamay-ari. Kahit nakakuha pa ng titulo si Danilo base doon. Kaya ang final na hatol ng Korte Suprema, idineklara nilang walang bisa yung titulo ni Danilo, yung TCT number 356656, dahil galing ito sa peking dokumento at walang balidong bentahan. At ipinag-utos na ibalik ang pagmamay-ari ng property kina Teodorico at Dominga. Ang daming importanteng legal doctrines dito, ano? Una, yung imprescriptibility of void contracts, Article 1410. Napakahalaga niyan. Kung void ang kontrata, walang Meralco bill na kailangang bayaran, walang prescription period. Tama. Pangalawa, yung elements ng valid sale. Kailangan may consent, may subject matter, at may totoong presyo o bayad. Article 1458. Oo, at konektado dyan yung pangatlo, simulated price void sale, Article 1471. Kung kunwari lang yung presyo, walang sale. At pang-apat, klaro, forged deed conveys no title. Peking dokumento, walang may lilipat na titulo. Ayan, malinaw na malinaw. Grabe. Isang masalimot at malungkot na kaso ng pamilya na nauwi pa sa Korte Suprema. Para sa iyo na nakikinig, ano kaya ang mas matimbang dito? Yung ugnayan ng pamilya, yung dugo, o yung karapatan na nakabase sa dokumento at batas? Ano sa tingin mo? I-comment mo ang iyong saloobin o kung may tanong ka, at paki-favorite na rin kung nakatulong itong pagtalakay natin. Siguro, ang pinakamalaking paalala ng kasong ito ay yung kahalagahan ng malinaw na usapan at higit sa lahat, tapat na dokumentasyon. Lalo na sa mga transaksyon sa lupa at bahay, hindi pwedeng umasa lang sa pamilya naman tayo. Kailangan ng maayos na papeles. Tama. Para sa mas marami pang ganitong pagsusuri ng mga mahalagang kaso, desisyon at iba pang kaalaman, mag-subscribe na sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay.